Alright, so nakita ko sa TikTok at saka sa Facebook na may sa The Voice umiyak si Master Stel. Nakita ko lang mga pictures ngayon sa Facebook tsaka sa TikTok, no, umiyak si Master Stel. So ito, titignan natin kung anong dahilan nito. Alright, The Voice Generations coach Stel hindi na iwasang maging emotional sa unang araw ng semifinals. Bakit nyo pinapaiyak si Master Stel, ha? What is happening? Okay. No, yung meron. Bakit kaya? Sino kayo ng vocal mix? At 4 tenors ang iyong pipiliin. Sa totoo lang po, I am very lucky na... So, ito yung mentor niya, no? If I'm not wrong, if I'm not mistaken, ito yung mentor niya. The tenors, The tenors at saka yung isa. So, pipili siya kung sino yung magre-represent sa kanya sa finals. Ganun ba yun? Kaya siya emotional. Okay. Saka, syempre, sa mga nangyayari sa Mahalima ngayon, yung nila, yung legalities nila, legal problems, no? Naging din siguro yun, naging parte yun ng mga kaganapan. Tignan natin, no? Merong klaseng tao na katulad nyo na naniniwala sa akin kahit baguhan pa lang ako sa industry na to. Itong project na to, na pagiging coach dito sa The Voice, sa tingin ng iba, parang ang swerte niya, tingin naman ng iba, bakit siya nandyan? Maraming nagki-question. But, actually, sometimes... I like that the other judges and the other... Yung mga ibang judges dito, pati yung host is, alam mo, binaback up nila si Stel. Hindi nila parang hinahayaan na husgahan siya, no? Kaya pakinggan natin si Master Stel. Sa akin, kahit baguhan pa lang ako sa industry na to, itong project na to, na pagiging coach dito sa The Voice, sa tingin ng iba, parang ang swerte niya, tingin naman ng iba, bakit siya nandyan? Maraming nagki-question. Hindi. Sino yan? But, si Ding Dong ba yan? Actually, sometimes, as a performer, kine-question mo rin yung sarili mo. Kung ano ba talagang credibility mo, ano ba talagang skill mo. But, you guys showed me na being an artist ay hindi lang tungkol sa skill na meron kayo. Ang pagiging artist ay pagkakaroon ng puso, and I'm very happy and proud na hanggang sa dulo kumapit kayo, and both of you guys, mahal na mahal ko kayo, and sobrang laki ng natulong niyo sa akin, and I'm happy rin na naging parte ako ng journey niyo dito sa The Voice Generations. And this is a competition. Merong kailangan umuwi at merong magsistay na makakasama ko hanggang finale. Dang, bro. Gusto ko lang maging happy for everyone, pero hindi maaalis sa feelings naming mga coach na malungkot kasi meron talagang uuwi na napamahal na kayo sa amin, and naging parte na rin kayo ng buhay namin somehow dito sa The Voice Generations. And tonight, pipili ako ng isang artist na nadalay ko sa final. So, syempre, bago pa siya sa industriya, no? Being a coach sa The Voice is huge. Kasi hindi lang naman yan parang kunyari nag-guest ka sa isang teleserye. Nandyan ka as one of the big, as one of the enormous artists. Kasi kayo yung pinili. Ilan lang naman kayo di ba? 4. In the whole entirety of the show, of the season, di ba? Kayong 4. So, this has been an amazing journey para kay Stel, at first time nga to yung parang alam mo yun, syempre, malaking malaking bagay na kunin ka as coach, lalo na sa Pilipinas, sa The Voice Philippines. Imagine mo kasi may aeroplano pa. Sige, ikaw na, dumaan ka na. Aeroplano, the best. Every time nagre-record ako, the best. So yung nga sinasabi ko, di ba pag napapansin nyo, ang taas ng standard ng Pilipinas sa mga singing contest kasi sobrang daming Pinoy na magagaling. We are versatile, we are talented in everything. Alam natin lahat, alam mo yun.
daming alam yung Pilipino eh. So, sobrang hirap mag-excel sa Pilipinas. Pero napapansin mo pagka nag-audition yung Pinoy sa Britain's Got Talent or sa America's Got Talent, di ba nasya-shock sila parang, dang, ang galing. Pero sa Pilipinas wala nang ganun kasi sobrang daming magaling dito. So, mas mahirap dito. Di ba? Para piliin ka pang mag-judge sa napakahirap na industry is really something, di ba? Kaya pressure din yung kay Stel kasi you have to level yourself to the veterans, alam mo yun, yung may pangalan, may experience na talaga sa industry, and he is thankful na syempre pinagkatiwalaan siya kahit sa sarili niya mismo alam niyang may doubt pa siya sa sarili niya. Pero after this, those doubts are gone, man, because Stel proved himself. So, yun yung ano natin dyan, yung madadissect natin. So, tuloy natin. Master Stel, ang pogi mo. Ano ba naman yan, pre? Pogi. Ha? Pinapaiyak nyo. Let's go, Stel! Ang hirap pumili. Ang grupo na pipiliin ko para makasama ko sa finale. Dang. Vocal mix, makakasama ko pa kayo sa finale. Vocal mix. Oh my God. Hindi ko pa napapanood yung performance nila. Oh shit, umiyak talaga siya. This really hurt Master Stel. Ang hirap mag-let go eh. Napamahal niya siya doon sa pareho eh. Oh my God, dang bro. Grabe yung iyak niya. Wala bang tissue dyan? Bigyan niya ng tissue yan. Ano bang ginagawa niya? Wala bang stuff dyan? Stuff? Dang, umiyak talaga si Master Stel doon ng sobra, no? Kasi nagulgul siya doon, no? Wow. So, basahin natin yung comments dito. Basa tayo konti. Paano ba to? Ganyan. Ay, hindi ko mapapakita sa recording. Iba yung sabi ni Toda One I Love. Ayos yung pangalan mo, rin. Toda One I Love. Iba yung hagulgul ni Stel dito. Sobra, maski ako na teary-eyed. The fact na pinuntahan pa siya ng co-coaches niya para i-comfort makes it this even more emotional. O yan, dito si At Amay Kulot. Parang nanonood sa atin to si Master. Stel's heart is so genuine. No drama, pure sincerity. Wala siyang gustong i-let down. Don't worry, Stel. Sigurado ako 4 tenors will understand at alam nila di mo sila binigo. Mas pinatatag mo lang sila to become even better. Man, I love these comments, man. This is good. Gusto ko kasi wait, hanap tayo ng negative. Gusto ko so, may nakikita akong negative eh. Para medyo nababad trip ako sa pagsapak-sapakin eh. Pero wait, wala. Dang, I should watch those performances, man. Hindi ko pa napanood yung yung performance ng dalawang semi-finalists na to. Kailangan kong papanood para malaman kung sino yung mas trip ko, no? Pero that was the choice of Master Stel, and he was really sad about that. That was really hard for him to do. Napakahirap nga naman nun, no? Nasa iyo nakasalalay yung pangarap at buhay nung grupo na inalagaan at binigyan mo ng nourishment throughout the days, the weeks, the months that you have invested yourself, and they also invested themselves to you. Alam mo yun, tas siyempre may nabibuild na kayong relationship, and since bago pa si Master Stel, the emotions are up to the roof, man. Nandiyan pa yung napakahirap pa yun para sa kanya, pero I know that after this, after several heartbreaks in these kinds of kung magkakaroon na din yan siya ng gano'n ba, gaya ng mga ibang judges sanay na no, pero si Master Stel talagang super emotional niya kasi sobrang
sobrang attached yung damdamin niya pa sa mga bagay na to, no? But it is what it is. He has chosen, and ang akin lang dito is don't ever question yourself. Kaya ka sa posisyon na nandyan, Master Stel, kasi everyone in ABS-CBN, kahit anong channel man yan, in GMA, everyone na mga tao na nandyan, director, lahat, kaya ka nandyan because they know that you can do it, and they know that you deserve it, and they know that no one is better than you. Diba? Walang ibang makakapuno ng space na yun kundi ikaw lang. Kaya nga nandyan ka, and you deserve it. You're amazing. And wag mong isipin na hindi ka marunong pumili o marunong magturo. Kaya ka nandyan kasi ikaw yung pinakamagaling. Kaya ka andyan. Diba? Kaya wag mong i-doubt yung sarili mo, Master Stel. Do your job. Choose that and win that stuff, man. That's all you have to do. Talunin mo yung ibang judges dyan. So, that was it. That's really sad, but man, imagine mo lang kung gaano kahirap yun. So, that was it, Master Stel. We got you. Don't worry. All of the problems that you're thinking, mawawala yan lahat. So, we love you so much, 18. Mahalin Masters, mga masters. Yeah.